pasintabi po sa lahat ng kumakain. Nakatitindig balahibo ang susunod nating kwento. Taas kamay ang mga kinikilabutan sa munting insektong ito. Ang ipis na laging patago-tago sa dilim. Kaluskos at anino pa lang nito. Panic mode at natataranta na ang marami. Paano pa? Yung flying ipis. Pero hinay-hinay lang sa panghuhusga. Hindi naman daw kasi lahat ng ipis kontrabida sa buhay ng tao. Ang iba, bumubuhay ng pamilya. At tumutulong pa sa pag-abot ng mga pangarap. What sorcery is this? Isang araw, naisipan ng magaling kong eyewitness team na sorpresahin ako. Ayun, so nandito tayo sa Batangas. Batangas na, di ba? Wala akong idea kung anong mangyayari ngayon dahil hindi nila sinabi sa akin. I hate surprises, by the way. But here we are. Ano? Punta ako dito? Ano ba to? Minsan ko kasing nabanggit sa kanila. Natakot ako sa mga ipis. Sa loob ng kwarto ba? Nagkamali ata akong magtiwala sa kanila. Nakakaasar to ah. Ah! Oh my God. I have a feeling I know what's going to happen. Oh my God! Oh my God! Totoo ba to? Sa isang madilim na kwarto, tumambad sa akin ang dose-dosenang plastic container. Parang nakikita ko na eh. Totoo ba yan? Tapos, ang anong nilipat ko? Ba't ko inilipat? Hindi ko naman inahawakan ko eh. Teka nga, gusto ko muna makita to. Ano ba yun? Isa lang ba yun o lahat ba to? Pagbukas mo may nakaabang na camera dyan. So, Oo, sige, buksan mo lang. Ayoko. Alam ko na yung mangyayari. Ito. Naririnig ko siya. Hindi naman to yung Nangangati ako. Oh my God, that is disgusting. Yuck! Sabi ko na mangyayari din to eh, kasi sinabi ko na ayoko ng ipis eh. So ano mangyayari dito? Kinakain ba to? Kakainin ko ba to? Yuck! Hindi naman sila nakakakit ng gilid. Hindi naman ata, no? Ang bigat! Okay, Mr. Araulio. Tama na ang kaartehan. It's time for a closer look. Si Mark nga pala, ang genius. Hi, sir! Atom po pala. Mark, sir. Nice to meet you. Na nag-aalaga at nagpaparami sa mga ipis na ito. Gusto niyo ba, sir? Na ano? Teka, anong mangyayari? Hawakan mo? Opo, gusto niyo ba? Hindi, ikaw lang muna. Sige nga, patingin. Ito lang muna. oh God.
Woo! Dubia roach ang mga ito. Scientific name, Blaptica dubia. Pinsan sila ng tinatawag nating ipis bahay. Hindi pareho, pero hawig, di ba? Hindi nakakalipad yan, ha? Hindi po, kahit po i-try natin. Parang naglilip lang, basta short distance lang na ano. Pero hindi katulad ng ipis bahay na akala mo butterfly. Oh, grabe yun. Halos lahat ng ipis na inaalagaan ni Mark, iisa ang kapalaran. Ang maging pagkain para sa ibang hayop. Anong pinapakain sa anong mga hayop usually? Mga Ano po, madalas sa mga tarantula, mga bearded dragons. Yung iba minsan sa mga monster fish din like arowana. Bakit importante na galing sa parang farm? Imbis na nanguhuli ka lang sa bahay. Apo, actually magandang ano nga yun. Kasi actually kapag ganyan na kinultivate mo, kumbaga wala siyang Cultivated, oo. Apo, wala siyang, although meron, pero minimal yung mga harmful, yung mga sakit na pwede niyang ipasa dun sa pet mo. For example, meron kang worth, sabihin natin, mga 30K or mas mahal pa na alaga. Tapos, pag pinakain mo lang nung ipis bahay or nung mamaya magkasakit or worst, mamatay pa. Kasi kung ano-anong sinusuotan nun. Naipasa na internal parasites dun sa alaga mo. Marami pang klase ng ipis ang inaalagaan ni Mark. Ang laki! Oh my gosh! Ito ang Madagascar hissing cockroach. Crumpfadorina portentosa. Baby! Andyan lang po yung chapel kung gusto niyo magdasal. Kailan siya nag-hiss? Yung nag-his lang po, yung lalaki. Ito, babae. Yung palatandaan naman sa kanya, yung lalaki may sungay. Ayun, nag-hiss nga, no? Parang gusto po niyang pumunta sa inyo. Ayaw niya sa akin eh, oh. Ano daw? Okay, Sir Ato. Hindi. Ikaw nga hawakan ko. Yan. Teka na. Huwag ka. Ha? Yun. Parang hindi ko pa ata kayang hawakan sina Mommy at Daddy. Ito, kaya ko ito. Pero baka naman, kaya yung baby. Okay na. Hindi naman siya mabilis no maglakad. Hindi naman po. Parang Tapos ano, hindi diba? din masakit yung paa niya. Uy, mukhang gusto niya po talaga sa inyo. Yak! Di ba? Naamoy-amoy niya ako eh. Friendly. Sinisensor na kayo niya, sir. Yung antena niyo. Oo nga eh. Naghahanap siya ng magandang spot na kakagatin. Nahanap siguro niya yung kiliti niyo. Sige, balik ko na. Literal na baby steps. Mga baby ipis. Baby ipis, goodbye! Okay. Steady sila. Oo nga eh. Hindi gumalaw. Very good. Nakaramdam sila ng takot. Question mark. Ito naman ang paborito ni Mark sa kanyang mga alaga. Ang question mark cockroach. Therea oligrangini. Mukha kasing may question mark sa likod niya, di ba? Ito yung mga cute na ipis. Ay, oo nga no. Di tulad ng ibang cockroach, hindi madalas pinakakain sa pets ang ipis na ito. Mas mainam daw itong alagaan. Pero magkano yung ganito? Parang mukhang special kind. Opo, ito yung mga mga 1K per pair. Wow! Maano ba to? Skittish? Hindi naman. Hindi naman po. Parang kaya ko to. Oh! Hindi na siya naghintay ng paalam. Excited po. Ayun po kasi parang male, ito female. Female. Oh. Yung size kasi niya, ito mas malaki yung female kesa male. Hindi naman sila mukhang ipis. Para silang ipis na naka-costume. Opo.
Yan po kasi pakpak nila. Oo. Pag nakita mo nga yung ilalim, talagang lalabas yung tunay nilang anyo eh. Oh, ipis pa rin talaga sila. Nagbihis lang. Yun oh. Huu! Nakita ko yung mukha. O, di ba? Friends na kami. Pero bakit? Bakit ka nahilig sa ipis? Parang nakakatuwa kasi pag nakikita ko silang yung dumadami, parang na-amaze ako na nagmumultiply, kahit hayaan mo lang, kahit mga ilang weeks mo siyang hindi masyadong i-check. Tsaka isa pa din kasi parang may opportunity sa kanya. 500 hanggang 2,000 pesos kada galon ang presyo ng mga pinararami ni Mark na ipis. Sa ganitong negosyo, hindi raw bababa sa 50,000 pesos ang pwedeng kitain kada buwan. Bigyan mo nga kami ng idea, magkano ba ang kinikita mo sa ganitong business nung kalakasan? Nung kalakasan po talaga, naglalaro siya ng 70 to 150 actually. A month. Apo, a month. Medyo may month na talagang ilang month na sunod-sunod siya na around 6 digits, mga ganyan. May ibang business pa raw ang pamilya ni Mark. Side hustle lang niya ito, ika nga. Pero wag ka, ipis daw ang bumuhay sa kanila noong pandemic. Kasi 'di ba bawal pong lumabas nun. Ayun, kumbaga kumikita din siya nun ng sabihin natin at least mga 1K per day, 2K per day. Kumbaga hindi siya yung kahit medyo maubos yung pondo, merong nagge-generate ng income para sa amin kahit papaano. Yung mga sinusulong yung layunin din ko sa community. Tuwing may order, hindi raw pwedeng basta ibuo sa isang lalagyan ang mga ipis. Kailangan muna itong salain. Anong gagawin natin? Magsusort po sir ng iba-ibang sizes. Kasi yung mga order, yung iba gusto nila yung malalaki for adults, yung iba yung medium size, yung iba naman maliliit. Okay. Ang dami. Pagkatapos salain, isa-isang bibilangin ang mga ipis. Ang order ng customer, 60 pieces na female at 40 pieces na male. Ito na yung parang packaging niya. Apo, Ito na yung binibigay mo. binubutasan ko po dito para madali siyang ipasok mamaya. Tapos iti-tape mo to after. Apo, lalagyan po ng mga egg cartons or papel. Tapos para gagano na lang po. So, paano yan? Kailangan hawakan? 3, 4. Pero ito puro female. Apo, female muna yung 7, 8. Para hindi ako malito. 9, 10. Tapos balik ko lang pa ng mga 50. So ako, kukuha rin ako. 1. Ay, 11. 1. Pwede ba pagapakin ko na lang sa kamay ko? Opo, pwede naman. Kung kaya ko. Kumbaga, Kaya ko. sa diskarte. Ah! 2. Mukhang matatagalan tayo rito. Yung sensation ng hindi ko maano na para natitrigger ako dun sa paa nila Oh my God. 13. Oh! 14. Less jerky. Oh! 15. Style lang yan! 16. Tsaka sila. 18. Woo! 20. 22. Very relaxed. 7. 28. 30. Hindi po na-shoot. 42. Kailangan ko na ng rest back. Patulong naman, Mark.
19, Oh, bilis mo, oh. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Apo, last 10, 4, 5. Okay na po. Okay na. Apo. Good job. Apo, naglalagay po ako ng pang... Apo, para Gets. Tama. You know. diba lumalagpas siya. Oo nga, ang hirap nga ito. Opo, lalabas siya kasi medyo dinamihan ko na eh. Ayan, si Bon. Prepared by Sir Atom. Oo, meron akong contribution dito. Kung si Mark sa probinsya nagpaparami ng ipis, meron ding nag-aalaga sa Metro Manila. Ito na naman tayo. So, bali dito yung parang breeding room. Oh no. So, saan yung mga ipis mo? Ay, Uy! Engineering graduate si Angelica. Pero meron siyang secret life. Ang pag-aalaga ng mga ipis sa itaas ng kanilang inuupahang bahay. Ito ay mga... mga sub-adult. Ako naman, medyo masanay na sa maliliit kong kaibigang gumagapang. Pero improvement, malaki improvement na yan. Si Angelica, takot din daw sa ipis noon. Sobra, lalo na yung ipis bahay na lumilipad. Oo. Pero yung itong ipis na to is nakakaiba. Parang ang cute nila tingnan. Ngayon, sanay na siyang humahawak ng mga alagang ipis. Madidilim. Yun oh, wow, ang dami. Grabe ka. Parang walang katakot-takot. Oo nga eh. Sige, try ko rin yan. Pero bakit mo nga naman pandidirihan ng isang bagay na nagtaguyod sa iyong pag-aaral at sa iyong pamilya? Estudyante pa lang si Angelica, kinailangan na raw niyang kumita ng pera. Dati kasi nung college ako, trinay ko talaga lahat na mag-student assistant, magbenta ng Graham balls. Doon ako sobrang desperate magkaroon ng pera para pambayad sa tuition fee. Nag-research daw si Angelica kung ano ang hinahanap-hanap ng mga tao sa internet. At nadiskubring in demand pala ang mga insektong pinakakain sa exotic pets. Nung time na nag-i-post ko yung exotic insects, doon ko na-realize na grabe, sunod-sunod yung chat. Wow! Nag-post lang ako na available superworms and dovia in this location. So, dun sa kita mo noon, nababayaran mo yung tuition mo, syempre allowance, everyday na gastos, upa? Kasama ba yung upa doon? Apa, yung rent. Nil-rent ko lang po sila eh. Oo. So, basically, na-provide mo lahat ng needs ninyo. Apa. So, parang naging breadwinner na talaga. Bata pa lang daw nang maghiwalay ang mga magulang ni Angelica. Naging mahirap para sa kanyang nanay na itaguyod ang pamilya na mag-isa. Mula nang makatikim ng konting tagumpay sa negosyo, inako na ni Angelica ang responsibilidad na ito. Pasalamat po ako sa anak ko. Kasi po, unti-unting nagbago yung namin. Kasi dati po, yung baon niya, 100 lang. Tapos, minsan hindi siya uuwi. At malito na lang ako kasi nga, kung uuwi ako, wala na akong pamasahe. Tapos minsan, nasa dorm siya, nag-aaral siya. Siya pa nang bibigay sa akin pag umuwi siya. Ano po ba ang work ninyo kung okay lang tanong? Sa office po ako dati. Kaso po dati po yung sahod sa office. Nagsimula po sa 250, 350, hanggang sa nag-550. So ngayon, nag-work pa ba kayo? O nagko-full time na rin kayo Sa ngayon po, binaresign ako ni Angelica kasi nga po, magkano ng sahod mo dyan? So parang, Dito ka na lang po.
Parang empleyado ka na ni Ako na lang po magsalot Angelica. sa'yo, sabi yun. Oo, wow ah. Sa Ikaw pa kanya po. nagbigay ng trabaho sa mama mo. Pero may isa pang nakaaantig na dahilan kung bakit palapit sa puso ni Angelica ang mga ipis. May aspeto ba ng buhay ng mga ipis na nakaka-relate ka? Opo, yun yung moment na nafe-feel nila minsan alone. Nafe-feel nila minsan na di sila katanggap-tanggap sa mundo. Parang wala silang value. Kasi nga, ayaw ng tao sa kanila. So parang yun yung feeling ko nung time na bakit ako iniwan. Pero nung nakikita ko yung ipis pala is tutulong sa buhay ko. So parang kaya ko na pala lahat. So pagsikapin ko lang. Sinamahan ko si Angelica na mag-deliver ng kanyang mga ipis sa isang regular customer. Gamit namin ang bagong sasakyang naipundar ng dalaga dahil sa kanyang ipis business. Grabe, bagong car, dinidrive ni Sir Ato. Galing nga eh. Kailan mo nabili to? Last year lang po. Nag-aaral ka pa. Practice. Lock. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you po. Atom. Hello. Hello. Nice to meet you. Pwede makita yung pets ninyo? Sure, dito yung facility. Sige, oo. Wow, very good job. Dose-dose ng bearded dragon ang alaga ng customer ni Angelica. They're very easy to maintain compared to dogs actually. Actually, ang ganda lang tingnan eh. Very, mukhang... No po eh. Iba't ibang kulay. Ipis ang isa sa paboritong tsibog ng mga reptile na ito. At tamang-tama, feeding time na ngayon. Ayun! Nakaisa na siya. Yummy! Parang parang food delivery. Live. Kawawa nga naman ng mga ipis. Pinandidirihan na nga, nagiging snack pa ng ibang hayop. Ayun, yari ka ngayon. Yari ka ngayon. Gagamba, meron. Yeah. Beetles, meron. Sa ipis, parang hindi siya ganun, kasikat eh. Although may mga Pero hindi dapat ismulin ang mga ipis. Chinese medicine. Paliwanag ng isang eksperto, napakalaki ng kanilang papel sa kalikasan. Marami sa kanila, yung alam natin ay decomposers or detritivores. Kahit naman sa loob ng bahay, yun yung role nila. So kinakain nila yung mga nabubulok na bagay para mas madaling mag-leach yung nutrients pabalik sa ecosystem. At syempre pa, nagsisilbi siyang pagkain para sa napakaraming hayop. Sa buong mundo, tinatayang may mahigit 4,600 species ng ipis. Sa Pilipinas, 15 rito, si Christian mismo ang nakadiskubre. Dahil sa dami ng uri ng mga ipis, taon-taon, nagdaragdagan pa raw ang natutuklasan natin tungkol sa kanila. So, sa ibang bansa, sinasabi nila na marami daw mga antimicrobial properties ang na-discover sa ipis. No? Wow. May mga nagsasabi na may anti-cancer properties daw, ganyan. So marami ding pag-aaral na ganun yung ginagawa sa mga ipis. Oo. Kapag sinasabing ipis, ang pumapasok agad sa isip ng mga tao, madumi, nagdadala ng mga sakit. Therefore, talagang walang love for cockroaches kahit apakan agad yan o kahit sprayan ng mga insecticide. Okay lang ba yun? Justified naman yun, kumbaga? Kung ipis bahay kasi yung titingnan natin, for me, justified naman siya. Ayoko naman nasa bahay ko din sila. No?
Para kay Angelica, ang mga alaga niyang ipis, bahagi na ng kwento ng kanyang buhay. Kukunin ko po yung popcorn, te. Kukunin mo yung balat ng pakwan. Ayun po, dito po ako mapunta. Lahat po kasi nasa palengke, tinatapon nila yung mga binabalatan nila, yung mga bulok na. Tapos nakita ko tong watermelon kasi ang sayang, ang kapal pa, and pwede pa siyang kainin ng ipis. Oo. Thank you, te. Thank you, welcome. Proud ka ba sa naging achievement mo sa business na ito? Opo, sobrang proud. Kasi sa mga na-achieve ko, dahil sa business po na mga insekto. Hello, ate! Kamusta po kayo? Naging successful po ako sa buhay. Nakapag-graduate ako ng civil engineer. Natulungan ko kapatid ko makapag-abroad. Natulungan ko nanay ko kapag na-hospital siya. Marami na ako natulungan eh. Dahil lang sa... Sa ipis. Okay. Naririnig ko siya. Oh my God! Kadiri! Nasorpresa at nangilabot man ako sa episode na ito, Yung scientific niya. may bago akong respeto para sa maliliit nating kaibigan. Nag-uusap kami. Yes. Pero pag may nakasalubong akong ipis sa tabi-tabi, Yan! Ang bilis niya maglakad! Dali lang! Sandali lang! aba, humanda pa rin sila sa akin. Yun, nakita ko yung mukha. Ako si Ato Maraulio. At ito, ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.